Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-test ng transistor gamit itong analog tester. Marami pa kasing hindi nakakalam kung paano i-test ng mga transistor. Kung napapansin nyo pala mga boss, meron ako dito mga transistor. Ayan, C5198. Meron din dito na A1941. Ayan. So ito muna yung ituturo ko sa inyo mga boss, itong mga power transistor. Itong mga power transistor na to mga boss, yung C5198 at A1941, madalas na ginagamit yan sa mga amplifier. Lalo na sa mga concert 502. So ito muna yung ituturo ko sa inyo ngayon mga boss, itong mga power transistor na NPN at PNP. So sa mga power transistor, meron negative supply at positive supplies. Yun na nga yung tinatawag na PNP at NPN. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, itong hawak kong transistor nakasulat ay A1941. So itong transistor na hawak ko mga boss ay PNP. So yung kanyang collector, negative supply. Kaya tinawag na PNP. Ngayon mga boss, yung C5198, papakita ko rin sa inyo mga boss. Ayan, kung napapansin nyo, itong hawak kong transistor, ang nakalagay ay C5198. So ito naman yung NPN, positive collector. Yung kanyang collector ay positive supply. NPN, PNP. So tandaan nyo mga boss, yung C5198 NPN. Ayan. Tapos itong kabila, yung A1941 ay PNP. So ito naman yung PNP. Ngayon mga boss, tuturuan ko na kayo kung paano mag-test ng isang transistor. Kung paano ba natin malalaman kung good ba yung isang transistor. Pero bago yan, kung bago ko pa lang dito sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, so bago natin umpisan to, meron muna akong ipapakita sa inyo. Ayan, meron akong din drawing dito. Pasensya na sa drawing ko mga boss, hindi naman tayo magaling sa pag-drawing. Pero ganun pa man, ginawa ko yung best ko para maintindihan nyo yung din drawing ko. So itong din drawing ko na to mga boss, ginawa ko to para kahit papano meron kayong guide na sinusundan. Kung titignan nyo mga boss, dito sa itaas, may nakasulat na forward test transistor PNP. Dito naman sa ibaba, ayan, reverse test transistor PNP. Sa pagtetest kasi sa mga transistor mga boss, may tinatawag na reverse forward test. So, bale dito sa drawing, sa itaas, yan yung forward test, sa ibaba, yan naman yung reverse test. Ngayon mga boss, kung titignan nyo rin dito sa drawing, meron kayong nakikitang test number 1 at test number 2, test number 3 at test number 4. So yan bale yung step na gagawin natin sa pagtetest sa mga transistor. Itong drawing na to mga boss, dito pa lang kung naintindihan nyo itong drawing na to, dito pa lang malalaman nyo na paano magtest sa mga transistor. So kung titignan nyo kasi, ayan, meron siyang forward test at reverse test. Pero ganun pa mga boss, para mas maintindihan nyo, mag-check na tayo ng transistor. So, unahin natin ititest dito mga boss yung A1941, yung PNP. Kasi dito sa drawing, nakalagay ay PNP, A1941. So, yung A1941 na transistor, yun yung unahin kong ituturo sa inyo mga boss kung paano i-test. Ayan. So itong iba, itatabi ko muna mga boss, focus muna tayo dito sa transistor na A1941. Kasi dito sa drawing nakalagay ay A1941. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, itinupi ko muna yung drawing, ipinakita ko muna dito yung forward test. Unang gagawin kasi natin dito mga boss, ay yung test 1 muna. Ayan, ito muna yung gagawin natin. Yung test 2, ayan, itutupi ko muna para
hindi nyo muna makita yung test 2. So focus muna tayo dito sa test 1. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, itong hawak kong transistor ay A1941 PNP. Same dito sa drawing. So bale, itetest ko tong transistor na to mga boss, susundan ko lang yung nasa drawing. Yan bale yung purpose nitong drawing, ba't ko ginawa. Para at least kahit papano, mas maintindihan nyo mga boss. Ayan mga boss, itetest ko na tong transistor, susundan ko lang yung nasa drawing. So dito sa drawing, ito yung transistor, ito naman yung tester. Dito naman sa set ng ating tester mga boss, kung napansin nyo, nakaset yung ating tester sa 100K. Mas better mga boss kapag magtetest tayo ng transistor, mas better nakaset tayo sa 100K or mataas na range. Kasi in case man na may leak tong transistor, madidetect ng ating tester kapag nakaset tayo ng 100K. Dito kasi sa times 1, times 10, times 1K, hindi madidetect ng ating tester kung may leak tong transistor. Kaya mas better kung 100K yung set ng ating tester kapag magtetest tayo ng mga power transistor. Ayan mga boss, i-check na natin tong transistor. Bale, susundan lang natin tong drawing ko mga boss. Ayan. So kung napapansin nyo dito sa drawing, itong tester, itong negative probe, connected siya sa base. So ganun din dito sa actual. Ayan. Napansin nyo, itong negative probe, connected siya sa base nitong transistor. Tapos itong kulay red, ayan, connected naman siya sa gitna sa collector nitong transistor. Dapat mga boss, wala tayong makukuwang resistance dito sa ating tester kapag itinap ko tong positive probe dito sa collector nitong transistor. So tignan nyo mga boss, pansin nyo, okay naman tong tester. Ayan, ngayon itatap ko base to collector. Napansin nyo, ayan, wala tayong nakuwang resistance, infinite yung ating tester. Kung napansin nyo dito sa drawing, ayan, infinite yung naka-drawing dito sa tester. Ganon din dito sa actual. Ngayon mga boss, lipat naman tayo sa test number 2. So tapos na bale tayo dito sa test number 1. Napansin nyo, base to collector, infinite yung ating tester. Wala tayong nakuwang resistance. Ngayon, punta naman bale tayo dito sa number 2, sa test number 2. So, baliktarin ko lang tong papel. Ayan. So, bale ito yung test number 2. Kung titignan nyo yung drawing, ganun din mga boss. Ang pinagkaiba lang nila, yung positive probe, nakakonect lang dito sa emitter. Dito sa pangatlong pa nitong transistor. Yun lang bale naman yung nagiba dito sa test number 1 at sa test number 2. Ayan, kung titignan nyo, ang pinagkaiba lang nila yung positive probe. Dito sa test number 1, connected yung positive probe sa collector. Dito naman sa test number 2, naka-connected na yung positive probe dito sa emitter. So, bale, yun lang naman yung pinagkaiba nila mga boss. Dito sa test number 1 at sa test number 2. Ngayon, gagawin natin yung test number 2, yung negative probe. Ayan, kung sundan nyo yung drawing, connected sa base ng transistor. Tapos, ng positive sa emitter. So, dapat ganun din mga boss, wala tayong masukat na resistance. Dapat hindi papalo yung ating tester. Gawin natin mga boss, base to emitter. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, base to emitter, hindi rin pumalo yung pointer nitong ating tester. Sa madaling salita, wala tayong nasukat na reading. So, same dito sa drawing mga boss. Kung titignan nyo yung drawing, ayan, naka-infinite yung tester. So, dito sa actual, ganun din mga boss. Base to emitter, dapat wala tayong masukat na reading. Infinite dapat yung tester. Ganun din sa base to collector. Kung napansin nyo, base to emitter at base to collector, wala. Ayan, tignan nyo yung video mga boss. Ayan. Kahit saan ko ilipat yung positive probe dito sa dalawang panitong transistor, wala tayong nakuwang reading dito sa tester. So, meaning nun mga boss, masasabi natin dito sa forward test na ginawa natin, good yung transistor sa forward test. Pero ganun pa man, hindi pa dyan nagtatapos yung pag-test natin dito sa transistor. Gawin muna natin yung reverse bago natin masasabing sira ba yung transistor or hindi. Ngayon mga boss, gagawin natin tong
reverse test transistor, dito tayo sa test number 3. So, ganun pa rin mga boss, ito pa rin yung transistor na tinetest natin. Kailangan makumpleto natin tong pagtest na to. Yung 1, 2, 4. Bago natin masasabi na good ba yung isang transistor or hindi. Pagdating kasi dito sa mga transistor mga boss, kailangan natin na gawin yung reverse forward test. Hindi natin kasi masasabi na okay yung isang transistor or sira kung hindi natin gagawin yung pagtest na forward at reverse. Ngayon mga boss, gagawin na natin yung test number 3, reverse, dito sa transistor. Kung titignan nyo itong tester sa drawing, yung positive probe, pumunta naman ngayon sa base. Ayan, bale dito siya mga boss. Ngayon, itong negative probe, connected naman siya ngayon dito sa collector. Kung titignan nyo, nagkabaliktad lang mga boss, yung forward at ditong reverse. So, kailangan pag tap ko dito mga boss, meron tayong makuwang resistance dito sa ating tester. Kung napansin nyo, ayan, pumalo sa base to collector dito sa reverse. Ayan. Kung tignan nyo yung ating tester, meron tayong nakuwang reading. Ayan. So, same dito sa drawing. Kung titignan nyo yung drawing, yung ating tester dito sa drawing, ganun din mga boss. Meron tayong nakuwang resistance. Dito sa forward, napansin nyo, wala. Pagdating sa reverse, dapat meron na tayong makuwang resistance. So, ganun yan mga boss. Ngayon, punta naman tayo dahil tapos na natin may test yung test number 3 dito sa transistor. Dito naman tayo sa test number 4. Kung titignan nyo, yung positive probe, ganun din mga boss. Connected pa rin siya sa base. Tapos, yung negative probe, connected naman ngayon sa emitter. Dapat, meron din tayong makuwang resistance dito sa ating tester. Tignan nyo mga boss. Ayan mga boss, kung napansin nyo, dito sa test number 4, base to emitter, meron tayong nakuwang resistance. So, kung titignan nyo yung drawing dito sa test number 4, ganun din mga boss. So, meaning yan mga boss, itong transistor na tinest natin, ibig sabihin yan, kapag ganun yung nakuha natin resistance dito sa forward and reverse, ibig sabihin mga boss, itong transistor na yan, good. Okay yung transistor na tinest natin. Ngayon mga boss, recap lang natin, test natin ulit ang transistor, gawin natin ulit yung forward test. Ayan, yung test number 1, negative probe, connected siya sa base nitong transistor. Tapos positive, connected naman siya sa collector. Napansin nyo, infinite yung ating tester. Wala tayong nakuha resistance. Ngayon, test number 2, ilipat lang natin itong positive probe sa emitter. Napansin nyo mga boss, ganun din. Wala rin tayong nakuha resistance. Ngayon mga boss, sa reverse naman tayo, gagawin natin yung test number 3. So, baliktarin lang natin yung ating test probe. Yung positive probe, connected naman siya ngayon sa base. Tapos, yung negative probe, siya naman yung na-connected sa collector. Test number 4, ilipat lang natin yung negative probe sa emitter. Napansin nyo mga boss, pumalo rin. Pagdating sa reverse, meron tayong nakuha resistance. Sa forward, wala. So, itong transistor na to mga boss, base sa pagtest natin, good itong transistor. Okay itong transistor na to. Kasi, yung dito sa drawing, ganun yung nakuha natin resistance dito sa transistor. So, kapag ganyan yung nakuha yung resistance mga boss, pagdating sa pagtest sa mga transistor, masasabi natin na 100% good yung isang transistor. Kapag yung nakuha natin resistance sa tinetest natin na transistor, same dito sa drawing. So, take note pala mga boss, itong transistor na to, itong A1941 na PNP at itong din-drawing ko, only for PNP transistor lang. Sa madaling salita mga boss, susundan nyo lang yung nasa drawing kapag yung tinetest yung transistor ay PNP type. Like itong hawak ko mga boss. Ang value kasi nitong hawak ko ay A1941. So, PNP transistor yan. Ngayon mga boss, ito naman yung NPN na power transistor. Ang value nito ay C5198. So, yung A1941, PNP, tapos yung C5198 ay NPN. Ngayon mga boss, itong C5198, magkaiba naman yung pagtest dito sa A1941.
So, ganun din naman yung gagawin mga boss, same dito sa drawing, kaso ang pinagkaiba lang nila yung resistance na makukuha natin. Dito sa C5198 na power transistor mga boss, meron din akong ginawang drawing para dyan. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga boss, so, eto bali yung drawing para naman dito sa power transistor na C5198. Kung titignan nyo, dito sa drawing dito sa tester, meron tayong nakuha resistance. Dito sa A1941, kung titignan nyo yung drawing na tester, infinite. Wala tayong nakuwang resistance. So, yun lang naman yung pinagkaiba nila mga boss dito sa A1941 at C5198. Same procedure lang naman yung gagawin natin. Ang pinagkaiba lang nila yung nakuha natin resistance dito sa ating tester. Kung titignan yung mabuti itong mga drawing mga boss, itong C5198 at itong A1941, kung titignan nyo, dito sa A1941, test number 1 at test number 2, wala tayong nakuwang resistance. Infinite yung ating tester. Dito naman sa C5198, ayan, itong transistor na to, titignan nyo sa drawing, test number 1, test number 2, meron tayong nakuha resistance. So, yun lang naman yung pinagkaiba nila mga boss. Ngayon mga boss, ipapakita ko naman kung paano mag-test ng C5198 na power transistor. Kung titignan nyo dito sa drawing, same lang naman mga boss. Ang pinagkaiba lang, yun na nga, sabi ko nga, yung resistance na nakuha natin. Titignan nyo, negative probe connected sa base. Tapos, positive probe connected naman sa collector. Pero dito mga boss, dito sa C5198, meron tayong makuwang resistance. Hindi katulad dun sa A1941, wala tayong nakuwang resistance. Ngayon mga boss, gawin natin tong test 2. Negative probe, connected siya sa base. Tapos positive, connected naman siya sa collector nitong transistor. Napansin nyo, pumalo rin yung ating tester. So, yan bale yung forward test dito sa C5198. Forward test, dapat meron tayong makukuwang resistance dito sa C5198. Ngayon, dito naman sa reverse, same procedure mga boss. Kung nakikita nyo, sa reverse, wala naman tayong makukuwang resistance pagdating naman dito sa reverse nitong power transistor na C5198. Kung titignan nyo, positive probe, reverse lang to mga boss, connected sa base. Ngayon, itong negative probe, connected naman siya ngayon sa collector. So, kailangan wala tayong makuha resistance. Napansin nyo, wala tayong nakuha resistance mga boss. Ngayon, dito sa test number 4, ganon din, ilipat lang natin itong negative probe dito sa pangatlong pan nitong transistor, base 2 emitter. Napansin nyo, same tayong walang nakuha resistance dito sa reverse test nitong power transistor na value C5198. So, ang pinagkaiba lang nila mga boss, tong A1941 at C5198, same procedure lang yung ginawa sa pag-test, kaso ang pinagkaiba lang nila dun sa nakuha natin resistance. So, ganun yung pag-test sa mga power transistor na PNP at NPN. Ngayon mga boss, para mas maintindihan nyo, ito yung C5198 na power transistor at pati na to ang kanyang drawing. Ngayon, itong A1941, ito naman yung kanyang drawing. Ngayon mga boss, para hindi kayo malito or maguluhan, halimbawa magte-test kayo ng power transistor na value ay A1941. So, ito, yung A1941, susundan nyo mga boss itong papel na to. Itong para sa A1941 din. Ngayon, kung magte-test naman kayo ng power transistor na value ay C5198, bale ito yung susundan nyo na drawing. Yung para sa kanya. Sana mga boss, nakukuha nyo yung ibig sabihin. A1941, sundan yung drawing mo boss, ito. Yung para sa A1941 din. Ngayon, C5198, ayan. Ito naman yung susundan nyo. Itong drawing para sa C5198. So, halimbawa naman mga boss, kung magte-test kayo ng power transistor na A1941, kapag hindi ganyan yung nakuha yung resistance dito sa drawing,
sa pagtest nyo sa A1941, ibig sabihin mga boss, sira na yung transistor. Ganon din dun sa C5198. Kailangan, kapag magtetest kayo ng power transistor, same dito sa drawing. Depende na lang yan mga boss kung ano yung itetest yung power transistor, kung A1941 ba or C5198. So, screenshot nyo na lang tong drawing mga boss para at least kahit papano meron kayo, hindi nyo makalimutan. Yan mga boss, so ganun lang naman kadali yung pagtest dito sa mga power transistor na A1941 at C5198. Same procedure lang naman mga boss, kaso pinagkaiba lang nila, yun na nga, yung resistance na makukuha natin. Sa mga ibang transistor naman mga boss, same process lang naman yung gagawin natin. Ganyan din naman yung pagtest sa mga ibang transistor. Kaso, depende na lang yun mga boss kung NPN or PNP yung isang transistor. So, kapag yung halimbawa, yung tinetest yung transistor ay NPN, so dapat yung makukuha yung resistance sa pagtest sa transistor na NPN, same dito sa C5198. Kung PNP naman, dapat ang makukuha natin resistance, same dito sa A1941. So, ganun lang naman mga boss. Depende na lang kung NPN or PNP yung isang transistor. Yun mga boss, ganun lang naman kadali kung paano mag-test ng mga transistor. So, sana sa inyong mga baguhan or beginner na hindi pa alam kung paano mag-test ng mga transistor, sana dito sa video na to kahit paano meron kayo natutunan. At kung meron man mga boss, huwag niyo sanang kalimutan ni-like tong ating video. Sa mga bago pa pala dito sa ating channel, kung bago ka pa lang dito sa channel na to mga boss, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe. At i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss. Peace.